Ramir Boulder po, naritong muli. Ayon po sa balita, no, ang pahayag na bawal banggitin ang pangalan ng matataas na opisyal sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ay hindi proteksyon sa katotohanan kundi proteksyon sa kapangyarihan. Kapag ang investigasyon ay may limitasyon sa kung sino ang pwedeng pangalanan, hindi na ito tunay na investigasyon kundi ito ay kontroladong palabas. Ayon po sa kanila, pinagbawalan daw po. Ano? Pinagbawalan ang mga senador na magsalita. Pero ito po ay pinabulaanan ni Senador Ping Lacson at ni Senador Tito Soto. Ito po balita, pakinggan po ninyo. Pinagbawalan umano ang mga senador na banggitin ang pangalan ng matataas na opisyal sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control issue ayon kay Senador Amy Marcos. Sagot naman ng chairman ng komite na si Senador Ping Lacson at ni Senate President Tito Soto, walang basehan ang pahayag ng senadora. May unang balita si Mav Gonzalez. Walang basihan ang pahayag ng senadora. Oh, ito kasi si Amy Marcos ay isang taong sinungaling. Nagsisinungaling po siya. Ano? Halatado naman po sa kanyang aura, sa kanyang mukha na siya ay gumagawa ng kasinungalingan. Sino-sino bang nagsasalita? Siya lang. Dalawa itong pinapabulaanan na yung sinasabi niya ay hindi totoo. Sinasabi ni Senator Tito Soto at saka ni Senator Ping Lacson na hindi daw totoo yung pinagsasabi nitong Amy Marcos na malditang ito. Ha? O, sige. Ilang senador at kongresista umano ang makakasuhan Oh, kaugnay ng maaanomalyang flood control project sa January 15, ayon sa nabalitaan ni Senador Amy Marcos. oh. Ang balita, Ito na. January 15, ang charges against certain senators. Alam nyo, itong si Amy Marcos talaga, lahat ng mga pinagsasabi nito, puro kasinungalingan. Napapansin ko lang. Oh, sa totoo lang. Ano? Napapansin ko yung mga pinagsasabi nito na wala sa timing, wala sa hulog. Oh. Kagaya yung mga pinagsasabi niya nung rally nung November, kung maalala nyo, yung November na sinasabi niya na nagda-drugs daw yung kapatid niya. Kalukuhan. Kung titignan nyo, ganun ba yung taong nagda-drugs? Ganun ba ang linaw-linaw magsalita? Na? Ang linaw-linaw mag-isip? Kung nagda-drugs yan, addict yan, hindi ganyan. Dapat nagkalat na yan. Nagkalat na ng nagkalat na sa kanyang mga sinasabi. Hindi mo na dapat yan makokontrol. Bakit ganun? Lumalabas na parang hindi naman. Kaya ito mga sinasabi nitong si Amy Marcos, naturingang ate. Ano? Pero kung makapagbintang, parang hindi niya kadugo ang pinagbibintangan niya, ang pinagsasabihan niya. Kagaya nito, mayroon naman siyang pasabog. Oh, ito yung sinabi niya. Tandaan niyo itong mga sinabi nitong Amy Marcos na to kung mayroon talagang basihan. Oh. Will be filed. I understand they have already drafted. Alam mo kasi itong mga kaso ng mga senador, matagal na po yan. Sinasabi na yan ni President BBM nung bago magpasko pa, hindi nga natuloy, wala ngang nakasuhan sa mga big fish ng mga senador, mga congressman dahil nga kulang ang ebidensya. Kulang pa. Sinasabi niya na dapat maayos ang pagkalap ng ebidensya, pag-submit ng ebidensya sa ombudsman upang hindi mateknikal ang mga kasong isusumite sa Sandigan Bayan. Pero ito, si Amy Marcos, hindi mo malaman kung saan ang saang bundok kinuha yung mga kanyang pinagsasabi, no? Against
Senator Jinggoy, Senator Joel, and former Senator Bong Revilla. Pagkatapos Yan mga yung binabanggit niya, implicated talaga yan. Binanggit na ni Yusek Bernardo yan at saka nitong Bryce Hernandez, yung mga opisyalis ng DPWH nung kasagsagan ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Binanggit na yan. Kaya kasama yan sa mga kakasuhan. Di ba? ang balita ko, meron na rin daw against Congressman Garjola, Congressman Yap, and his brother, Yan si Guardiola, na-freeze na nga ang asset niyan Ano ba ang gusto nitong Amy Marcos na to? Hindi kasuhan yung mga kontraktor? Ha? Itong dalawang magkapatid na Yap na humakot ng bilyong-bilyong peso. Nakakainit ng ulo itong mga to. Hindi naman sa kanila yan. Tapos hindi mo sila kakasuhan. Dapat kasuhan yan. I-freeze ang asset. Tapos ito, pinagsasabi nito. Nakala mo gusto pang absueltuhin. Ano? Congressman Yap as well. Pero alam ko na pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at pwede na daw i-file. Kinukuhanan namin ng pahayag ang mga nabanggit na mambabatas. Sa nasagap ni Senator Amy, wala pang direktang ebidensya pero inihahanda na rin umano ang kaso laban sa ibang senador. Tanong niya, bakit Senado ang napuntirya? Sinasabi din, wala raw sa ngayon. Bakit Senado ang napuntirya? Sangkot nga Sangkot nga yan 'Di ba binanggit yan sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee? Tapos hindi mo kakasuhan. Kasi yan ang pangako Yan ang pangako ni PBBM na may kakasuhan, may mga big fish na makakasuhan. Dapat nga nakulong na yan mga yan Dahil sila patunayan na lang nila na talagang hindi sila involved yan. 'Di ba? Patunayan na lang nila sa korte. Korte ang magde-decide. Nagkaroon ng investigation. Ipinasok sa ICI, sa Independent Commission for Infrastructure. Kailangan yan talagang ipursige ang kasong yan upang malaman natin kung talagang may sala sila o hindi. Litisin sila dahil sangkot sila sa kickback. Lahat dapat walang sisinuhin. Gaya ng mga sinabi pa nila noon pa. Evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar. At hinahanda daw yun. Bakit naman ganito lahat ng senador? Akala ko yung flood control ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office, sa small BICAM. Bakit nauwi sa Senado? Bakit nauwi sa Senado? Involved nga ang mga senador dyan Ito talagang Amy Marcos na to, hindi mo malaman kung saan ang utak nito Pasalamat ka, hindi ka pa naiimbestigahan. Anak mo lumalabas na pati siya mayroon palang insertion. Yung anak mong yung Vice Governor ng Ilocos ngayon. Alam niyo po, kapag ang isang investigasyon ng Senado ay bawal banggitin ang pangalan ng matataas na opisyal, malinaw ang mensahe. Hindi hustisya ang inuuna, kundi proteksyon. Ang Senate Blue Ribbon ay nilikha para ilantad ang katiwalian, hindi para takpan ang mga kapangyarihan sa sandaling limitahan kung sino ang pwedeng pangalanan. Nawawala ang saysay ng pagdinig. Nagiging scripted hearing. Ito ay may bida, may kontrabida, pero ang tunay na salarin ay nakatago sa likod ng impluwensya. Ano po? Ang bayan ay hindi tanga. Kapag may pagbabawal, may tinatago. At kapag ang tinatago, may pananagutan.
Huwag niyo pong kalimutan, like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Ramiro Boulder. Pati na rin po sa aking YouTube, sa aking Facebook page. Ano? Ramiro Boulder. Huwag niyo pong kalimutang i-follow. Salamat po.